gabi mga kabarangay at kapamilya at syempre pa sa lahat ng ating TFC subscribers. Masayang-masaya po kami dahil we are now in our 4th episode at syempre pa patuloy pa rin namin ihahatid sa inyo iba't ibang mga kwento at impormasyon. And of course, kasama ko pa rin ang aking very talented co-host, walang iba kundi si Gao. Good evening to you, Gao. Good evening, Sharon, and good evening, mga kapamilya. Okay, so not only information, we also give to you inspiration. Sa galing ng Pinoy, oh my gosh, we have a Filipino nurse who passed the nurse boarding examination here in Tokyo. Malaking karangalan ito para sa ating mga Filipino because anywhere in the world, they really excel. So let's find out how he made it. Punong-puno at hitik na hitik tayo ngayong gabi, kaya abangan niyo po lahat ng yan dito lang sa Barangay Japan! Tanyag ang mga Pilipino na kahit saang parte ng mundo, they really excel to the best that they can do. And tonight, we would like to introduce to you a Filipino nurse na pumasa sa National Board Exams ng Japan. Let's see kung ano ibabahagi sa atin ni Mr. Excelsis Bourbon kung ano ang naging karanasan niya bilang nurse. May kwento si Ms. Cherry Perez ng TFC, panoorin natin. Thank you, Cherry. Magandang gabi sa mga viewers natin sa buong mundo, lalo na dito sa Japan. Konnichiwa, yoroshiku onegai itashimasu. Sa Excel, paano ba nagsimula to? Ganun ba talaga kahirap? Actually, ang hirap talagang ipasa ang nursing board exam. At saka wala tayong background sa education system natin sa Pilipinas about Nihongo. Tapos yung writing system nila is kanji, not alphabet. Kaya kailangan mong pag-aralan yun. At saka yung communications din, kailangan mong pag-aralan. Kaya para kang bumalik sa kindergarten, hanggang college, tapusin mo yun within 3 years at saka pasarin mo yung exam. Pero pag may inspiration ka kasi, parang nakakalimutan mo yung paghihirap mo. Kaya ma-enjoy mo yung moment. At sino naman itong inspirasyon na to? Ang mama ko. Bakit ang mama mo? Tuwing may problema ako, pinaparamdam pa rin niya sa akin at saka pinapakita pa rin niya sa akin na maganda ang mundo. Anong trabaho mo nung dumating ka dito sa Japan? Pagpunta ko dito, hindi ko alam na yung trabaho pala namin is caregiver. Hindi kami masyadong na-inform nun kasi kami kasi yung first batch. Kaya marami sa mga kasamahan ko ang nag-quit. Kasi hindi nila matanggap yung trabaho nila na as a caregiver. We thought na we will work as a nurse. Pero sa akin naman, kailangan kong baguhin yung pag-iisip ko eh. Kaya iniisip ko na lang, kahit mag-work ako as caregiver, total, pasyente naman yung inaalagaan ko. Kaya iniisip ko na parehong trabaho lang yon. Sa mga hirap na pinagdaanan mo, at siyempre sa mga pagdadaanan mo pa, bakit hindi ka nag-quit? Kasi wala kasi sa akin ang prinsipyo na mag-quit. Naniniwala ako, pag napapagod ako, kailangan ko lang mag-rest at pagpatuloy yung mga goal ko sa buhay. Anong pagkakaiba ng isang caregiver sa isang registered nurse? 3 years ako nag-work as caregiver, tapos pag-uwi sa bahay, kailangan ko mag-aral. Parang working student kami dati. Sobrang, yung trabaho namin, nangangailangan ng lakas. Yung, minsan, like for example, Oforo no Hi or bath day, binubuhat namin yung mga pasyente namin. 40 patients yun, binubuhat namin patungo sa shower room or bathroom. Tapos sobrang bigat nun, kaya physically drained talaga kami. Tapos may communication barriers pa, kaya na-stress talaga kami. Ngayong nurse naman ako na talaga yung main na humahawak ng pasyente, nagre-receive ng mga doctor's order. Kaya dito kasi sa Japan sobrang perfectionist yung mga Hapon. Wala talagang room for errors. Sa tingin mo ba may potential ang mga Pinoy nurses na dumami pa dito sa Japan? Actually, aging kasi ang Japan. In the near future, mas nangangailangan pa sila ng mga nurses at saka caregivers. Tapos, ang work kasi ng nurses, napaka-stressful. Kaya, in the near future, mas nangangailangan sila ng maraming care workers para mag-fit sa gap na yon, para tutulong sa medical system nila. Tayo kasi mga Filipino, pinapalaki tayo na igalang yung mga nakakatanda sa atin at pinapalaki tayo sa pagmamahal ng ating mga magulang. Kaya
nagugustuhan ng mga Hapon yung pakitungo natin sa mga matatanda. Ano ba ang matutulong ng mga Filipino communities, lalo na ang TFC sa inyo, sa mga kagaya mong Filipino nurse dito sa Japan? Sana ipagpatuloy ng TFC channel yung mga shows na nagpapakita ng magandang katangian ng isang Filipino. Yung mga shows na nagpapakita ng pagmamahal sa bansa natin. Kasi kahit malayo ka sa Pilipinas, nakikita mo pa rin yung mga magagandang katangian ng isang Pilipino. Excel, kaharap mo ngayon ang ating mga TFC viewers. Anong mensahe mo sa kanila? Ipagpatuloy natin, ipakita yung magandang katangian ng isang Filipino. Talaga naman po nakaka-inspire ang story ni Excel. At proud po kami na nakilala niyo siya, mga kapamilya. Kasama po si Excel, ako po si Cherry Perez ng TFC. Magandang gabi, mga kabarangay. Kaya tsak na maraming mga Pilipino ang susunod sa yapak ni Mr. Excelsis Borbon dahil sa kanyang inspirasyon na ibinahagi sa lahat ng mga Pilipino.